pinakamalaking kalamidad sa bayan na ito ay ang gobyerno. Ang ating gobyerno ang pinakamalaking kalamidad, with all due respect. Hindi naman daw po sa lahat ng mga nasa gobyerno. Pero sa ngayon po, itong malaking kalamidad natin, ito pong gobyerno. Kasi ngayon, mga kapatid, kapag nating binasa yung mga balita, ang binibigay po per LGU ngayon, malaking halaga yung 750 million, ha? Para po sa mga tinamaan ng mga LGUs. Pero kapag yun ang nag-breakdown ka na, 10 million, tama? Yes. May 20 million pinakamalaki. Sorry po Lumiliit. Habang 1.7 trillion ba ito? Ang pinag-uusapan natin, ninakaw nila dito? Naka. Sa usapin po ng flood control projects na ito? Kasi nga doon sa usapin po ng patuloy na pagtaas sa presyo ng petroleum products, Ma'am Maricel, sa pagkwentada magmula Enero hanggang ngayon, mga halos 22 pesos na ang naidagdag per liter. Grabe. Sa diesel. So ikay magtataka pag sinasabi ng ating Philippine Statistics Authority o ng mga economic managers na, hindi halos gumalaw ang presyo. Kasi nga ang inflation, di ba, yung bilis ng paggalaw. Yes. So halos di daw gumagalaw. At ang binabanggit nila dito ay petroleum products din. Kasi yung pamasahe hindi raw gumagalaw. Yan ang sinasabi nila, di ba? Anyway, kaya nga po siguro wala ho naman tayong choice kung hindi tangkilikin ng kanilang mga sinasabi. After all, may mga bagay na hindi ho natin kayang baguhin na, no? Yung ginagawa sa ating panggagancho. Aray ko. Hindi nga kumikilos yung pamasahe, lumalaki naman yung gastos ng mga motorista. Ganon din. Ewan ko lang, Maricel, kung kailan ka huling na grocery. Aray ko. Oo. Uy, naku, meron ako nahanap na instant noodles pala. Kaya nga, Erwin, kaya pala may mga less than 7 pesos. Maliit na pala siya. Na instant noodles. Shrinkflation nga. Shrinkflation. Oo, kaya uso pala, yan. kasi ang sinasabi, di ba, ano daw ho yan, nasa price control, no? Yes. Meron pong SRP, hindi naman SRP, sa noodles. Kaya pala ganun. Kaya may mga mas mura kasi nga yung timbang niya, pag tinignan mo, ikumpara mo doon sa mga halagang 10 piso o 8 pesos, yung 675. Ay mas maliit yung mas magaan yung timbang doon sa per gram. Kaya syempre mas magmumura. Ayun. Uy, kahit sa 'di ba, Manong Ted, sa mga fast food, pag bumili ka nung kanin, hindi na siya 1 cup. Parang 1/4 cup na nga lang yun eh. Hindi ko ma-imagine na 1/2 cup yun eh. Kasi shrinkflation talaga. Tsaka mismo din yung presyo po sa fast food. Oh, yeah. Hindi ka na makakakain ng 100 piso ng mabubusog ka. Uy, hindi na siya presyong fast food. 'Di ba? Hindi na siya nalalayo dun sa mga relax na restaurant. Halos pareho na 'di ba? Oo. Well, anyway, mga kapatid, ito'y ating napag-uusapan ng mga isyong pambayan, pero ang maganda rin po natin pag-usapan bago po itong ating isa pong importante pong panayam din, Ma'am Maricel, bago itong na ipangako ko po na listahan itong mga flood control projects niya sa Cebu, kasi nga ang Cebu ay pangalawa sa may pinakamaraming flood control projects. Alright, ngayon, mga kapatid, nag-research lang tayo dito sa mga bumiyahe papunta ng London. In fairness naman, nabigyan sila ng travel permit, no? Yes. Kasi nga nagpaalam sila sa governor kasi nga mga mayors ito. May sinasabi ano ba sabi ni Attorney Claire dito sa mga permit na ito ng isang lokal na official bago ka payagan na mangibang bansa? Ano ba sabi niya? Siyempre, kailangan makakuha sila ng Foreign Travel Authority mula doon sa DILG. So itong mga to, nabigyan naman. Kaso, ang tanong sa kanila kahapon, meron bang nakikitang violation? Kasi di ba naglabas ng memo na bawal mo nang bumiyahe dahil nga doon sa magkakasunod na bagyo. Pero natuloy pa rin. Ang sabi ng Malacanang, pag-aaralan muna, hihintayin daw muna yung explanation from these local officials. Alright, local chief executive, meron pong ginawa ditong, sino gumawa nitong listahan na ito? Okay, na local chief executive with authority to travel issued by governor
and with the approved Foreign Travel Authority from DILG. Okay, and then also meron din pong local chief executives with authority to travel issued by governor but without approval from the DILG. Ito ho yata yung pinagpapaliwanag. Anyway, may isa po naman din yata na nagkansela ng kanyang trip to London. Ano lang ho, ilagay lang natin to sa perspective na pwede ho naman mangibang bansa ang isang chief local official sa mga sinasabing mga importanteng mga pagpupulong or maaari sabihin natin na learning educational trip para matuto si chief executive. Madalas yan para sa pagtatapon ng basura, ayan, recycling. Agriculture. Tama? Yes, okay. yes. Meron din po dyan tungkol dito sa pangangalaga sa kalikasan. Yeah. Yun. In this case, London sila. Ano ba ang kanilang pakay sa London? Mag-attend daw sa World Travel Market. World Travel Mart. May kaibigan ako galing dito kasi nga nasa travel agency siya. World Travel Mart. Sa London. Yes, sa London. Okay. Pero, well, nataon lang din naman siguro kasi sa ating ginawa pong research sa mga bumiyahe ng mga local chief executives from Cebu, nataon lang din siguro naman na yung pong mga bumiyahe sa London para dito ba sa World Travel Mart? Yes. Siguro pag sila ba'y nakauwi na itong mga to o nasa London pa rin? Hindi tayo sure dyan. Okay. Pero siguro dapat nakauwi na sila kasi yung travel authority nila. Parang November 7. Tapos meron dito November 8. Diba? Opo. So, World Travel Mart, ito ho kasi ay isang parang convention tungkol sa ito ho para sa mga travel agencies at saka doon sa mga may gusto ma-promote na mga lugar para sa inyo, for tourism basically. So hindi naman siguro masama yun para sa isang chief executive na pupunta ka doon para ibenta ang iyong LGU. Pero nataon lang siguro kasi sa aming pagsusuri, yung si Mayor Manuel Winky Santiago ng Pilar Cebu, kasama siya rito. Nataon lang siguro naman na ang kanyang partido ay One Cebu. Kung saan po, if you recall, sa nangyari pong halalan sa Cebu, di ba ang partido po ni Governor Gwen Garcia na natalo nitong si Governor Pam Baricuatro. Ito po yung major upset sa politika kasi first time tumakbong gobernador to. Yes. Yung kanyang partido po hindi ganun po kalakas doon sa kanilang lugar, nanalo ito, Nataon lang siguro naman. Ito pong si Mayor Manuel Winky Santiago ng Pilar Cebu, ang kanyang partido, One Cebu. Ni Governor Gwen. At ito pong si Poro Island Cebu Mayor Edgar Rama, nataon din naman, ang kanyang partido ay One Cebu. Ni Governor Gwen. Ito po namang si Tudela Cebu Mayor Greman Jojo Solante. Nataon din ang kanyang partido, One Cebu. Magkakapatido. At hindi maitatanggi din na itong kanyang manugang na si Mayor Algio Fernando Frasco, na asawa ni DOT Secretary Cristina Frasco, right? Yes. Oo. Nang Liluan Cebu ay One Cebu din ang partido. At saka itong si San Francisco Cebu Mayor Alfred Arquiliano Jr. ay One Cebu din ang partido. At maging itong si Katmon Cebu Mayor Avis Ginoo Monleon ay One Cebu din. At si Compostela Cebu Mayor Felijur Quino ay One Cebu din ang apelyido. At si Bourbon Cebu Mayor Nico Dotilios ay One Cebu din. So, kumbaga mga kapatid, nataon lang ito siguro na yung DOT Secretary, asawa, anak ni Governor Gwen. Asawa niya si Frasco. Yes. Alright, Mayor ng Liluan. Hindi, sorry. Yung asawa niya, yung congressman, tama? Yes, opo. Pero itong si Frasco ng Liluan ay kamag-anak. Opo, I'm sorry po, na narito lang po ako. Kasi nga, pare-pareho sila ng dinastiya. Okay. Sorry. Pare-pareho pangalan. Sorry. Okay. Yung kanyang asawa, congressman. Alright. Yung kanyang, bayaw niya ito. Frasco Okay. Anyway, sa Liluan, Frasco. Liluan Mayor Algio Fernando Frasco. Anyway, by the way, sa Liluan, yung kanyang Vice Mayor, Frasco din. Okay. At saka yung 5th District Representative, si Joke Frasco din. Okay. Ito ho yung asawa ni DOT Secretary. Anyway, so nataon lang naman siguro
na kapag natin pinag-aralan po ang kanila pong affiliation, plus yun pong supposed to be naging daan din sa imbitasyon, ay ito pong DOT Secretary na anak ni Gwendolyn na dinala nitong mga mayors na ito sa nagdaang halalan. Dinala. Meaning, kumbaga, sa 2028, malamang dadalhin to ulit. Ayun. Diba? So, no doubt naman doon. Aha. Ito lang naman napag-uusapan natin, Ma'am Maricel. Oo nga. You love it. So kasama rin pala sila dun sa mga bumiyahe na walang approved Foreign Travel Authority from DILG. Ganun? Manong Ted. Na-check mo Etong ba? si Honorable Alju Fernando Frasco. Di ba? Yan, nakalagay mula dun sa listahan ng DILG. Merong LCEs with authority to travel issued by governor but without approved Foreign Travel Authority from DILG. Okay. Anyway. Sige po. So, naka-standby na ba si Secretary? Alright. Mga kapatid, sa oras na alas 8 ng umaga, muli, hindi natin iniaalis ang kanila pong, kumbaga, sabihin na po natin, pribilehiyo na bumiyahe. Kasi nga pinapayagan yan. Ang atin lang po nga dito, sana po hindi junket ito. Hindi ito as in, diba, junket lang naman. Hindi ganon. Yun po hindi ko sinasabing junket ito, ha. Ang akin po lamang, sana po hindi ito junket. Oo. Nang sa ganun po, hindi rin sayang yung pera ng bayan. Ayun. Kung ito po yung official na lakad at kung saan din po, kung DOT ba ang gumasta dito sa biyahe nila o yung LGU. Alright, yun po lamang po ang sa atin ho dito. Atin lang po inilalatag itong informasyon na baka naman po na timing lang na ito'y mga kaalyado ni defeated gubernatorial candidate Gwendolyn Garcia. Sandali po lamang sa ating pong pagbabalik. Pag-usapan po natin ito. Una po itong mga internet connection at mga telcos connection po sa mga lugar na tinamaan po ng bagyo. At matanong lang po natin si Secretary. Talaga bang ito po ang ating susi para po sa mas murang serbisyo ng internet at mas maayos na serbisyo ng internet ang Konektadong Pinoy Law? Napapahay ka dyan, ha? Kasi ang ending ganun pa rin, wala tayong magagawa. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Sabi nga ni Atty. Rino, doon sa ilang mga lugar, na mga LGUs na nagdeklara ng state of calamity, may mga ilang pong oil players na pumayag na this week, wala munang dagdag na piso sa diesel at 50 sentimo sa gasolina. But the truth is, the hard truth is, Maricel, ang talagang pinakamalaking kalamidad sa bayan na ito ay ang gobyerno. Ang ating gobyerno ang pinakamalaking kalamidad. With all due respect, hindi naman daw po sa lahat ng mga nasa gobyerno. Pero sa ngayon po, itong malaking kalamidad natin, ito pong gobyerno. Kasi ngayon, mga kapatid, kapag nating binasa yung mga balita, ang binibigay po per LGU ngayon, malaking halaga yung 750 million, ha? Para po sa mga tinamaan ng mga LGUs. Pero kapag yun ang nag-breakdown ka na, 10 million, tama? Yes. May 20 million pinakamalaki. Sorry po, lumiliit. Habang 1.7 trillion ba ito? Ang pinag-uusapan natin, ninakaw nila dito sa usapin po ng flood control projects na ito. Hindi ba? Kapag natin binalikan yung kwentadang ginawa namin dito, kung magkano po ang kickback sa DPWH budget, kung babalikan mo yung last na 4 na taon, trilyon! Grabe. Hindi po ba? So kumbaga, hindi ho tayo naghihirap sa usapin ng pananalapi. Ang hirap sa bayan na to, itong dami ng mga magnanakaw sa gobyerno. At yan ang pinakamalaking kalamidad sa bayan na ito. Kaya hindi tayo umuunlad. As a matter of fact, ngayon, sinasabi ng Malacanang, kasi sumulat sa ganire, hintayin natin magpadala sila ng tulong, aber. Kasi ngayon po, may mga ilan po na may mga donors fatigue na nga ang iba eh. Ayaw nga tumulong sa mga fundraising eh. Dati natin nagbibigay po ng tulong eh. Oo. Ang gaan ng kamay magbigay po ng tulong sa mga ginagawang kawang-gawa ng iba't ibang NGOs. Ngayon yung iba, ang sinasabi ay tumulong eh kasi alam nila may pera ang gobyerno. Yun na nga. At magpakatotoo tayo dito. Pag nakikita mo ganun pala kalaki yung nanakaw, tapos ang napeperwisyo yung mga honest people, yung mga hindi marunong magnakaw, hindi marunong mangupit. Ay nako,
Sus Mariose, trilyon-trilyon na. Ay, sorry di ba? O, kahit ngayon, mag-fundraising ka man, opo, sa mga nananawagan ng tulong, dati-rati po, ganyan nakikita mo yung mga visuals na talaga naman maluluha ka, maiiyak ka sa kinasapitan po ng maraming pamilya. Opo, nagkakawang gawa ang bilis po talaga mag-abot ng tulong. Pero ngayon, kapansin-pansin, ilan na ang aking mga nakakausap na namumuno sa gantong mga LGU. Sinasabi talaga nila, Maricel, ang hirap na mag-solicit ng cash. Paano? Magdadalawang isip ka na rin. Baka mamaya kung saan mapunta yung pera mo. Instead na maidiretso dun sa biktima ng bagyo, baka mamaya maidiretso dun sa bulsa ng kung kanino man. Aray, mahirap na. Di naman tayo lahat may billiards table para patungan ng pera. Di ba? Sa totoo lang, ang hirap dito yung makabawi sa kredibilidad. Sa ating imahe, mga kapatid, sa ngayon na usapin na pangangailangan na naman ng tulong ng marami po sa ating mga kababayan. Bagamat ang ating pong sariling foundation dito, ang ating Alagang kapatid po ay nagkukumahog, mga kapatid, nagsisikap. As a matter of fact po, may mga tuloy-tuloy po naman ng tulong din sa kanila. Bagamat nangangailangan pa rin po ng tulong, pero ramdam din po ng maraming mga foundation ngayon. Opo, yung pong kakapusan na ng nagbibigay ng cash. After all nga, dito po sa realidad na ito, na hinahanapan natin ng accountability. Opo, at ng hustisya. Of course, what the world needs now is love. And justice. Huwag natin kalimutan yung justice. Nakita mo? Si Justice? Love, sweet love. Nakita mo yung placard niya? What the world needs now is love, not greed. Tama? Opo. Pero sabi mo nga, we need justice. Accountability. Yan. Kasi pare-pareho naman tayo ng gusto Mabawi yung pera ng mga nanakaw, gamitin ng tama para di na tayo nakaka-experience ng ganyang kalupit na baha. Opo, sige. So mukhang kinakailangan namin ng extension, Idol Lord. Si Idol Lord rito, hindi nakatiis. Nag-message na sa atin. Oo, sabi niya rito, kung gano'n wala na magagawa, ano pang function ng kanilang opisina? Kasi nga deregulated, Idol. Ayun na nga. Opo. Ito pa, mayroong isang taga-power sector nag-message sa atin dito, Ma'am Maricel. Ang matagal ng promesa ng EPIRA hanggang ngayon wala pa ay yung giving consumers the power of choice, retail competition and open access. Tama ka, attorney. Kasi nga po sinasabi, dati kasi sinasabi pati distribution dapat mayroong competition. Pero sa bawat lokalidad ngayon, monopolya pa rin. Di ba ng power distributor? Kasi nga walang open access. Anyway, sige po. Ay, nako. Pero sabi nga ni Secretary Aguda, umasa tayo. Diba? Hindi naman kasi wala naman tayong choice. Kundi maging hopeful. Music, please. Up music. Yung masaya. Wala ka ng energy. So ngayon, Justice